Hi mga preni! Bakit di natin pagsamahin ang dalawang root crops na ito? Na talaga namang best partner pala ito pagdating sa lasa. Na pwedeng pang almusal, pang merienda at pang negosyo. Mga tirang kamuting kahoy ko lang ito mga preni. Huhugasan ko na ito at hihiwain. Tapos timbangin muna natin para malaman natin ang saktong sukat. Ayan, at about 512 grams ito mga preni. At meron ding ube na mga tira ko lang din to. At 350 grams ito. Balatan at hiwain lang ang mga ito ng ganito kaliliit. Ilagay sa saucepan. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Lagyan ng 3 tasa ng tubig. At iset ito over medium heat. Pakuluan at kapag kumukulo na ay lagyan ng ubi flavor and color. Para mas mabango ito, optional lang naman, pwede namang wala, depende sa gusto mo. Haluin para kumalat. Ayan, at maaari na nating takpan at lutuin ito ng 15 minuto o higit pa hanggang sa lumambot ang mga ito. At lumambot na nga. I-drain well natin at ilipat sa maluwang na bowl. Habang mainit pa ito ay lagyan ng 1/2 bar na margarine or about 112.5 grams. Durugin hanggang sa maging pino na at smooth. We can also use fork. Lagyan ng ubi condensed creamer, pakonti-konti muna para maganda ang kalabasan nito at hindi gaanong malabsa. Mahirap na kasi kapag napadami ang lagay natin. Baka hindi natin mahabol ang tamang texture. Ayan, at bali 3/4 cup ng condensed creamer ang nagamit ko. Haluing mabuti at dahil mano-mano lang tayo ay may mga buo pa din tayong nakikita. Kaya kung wala tayong pandurog ay pwede tayong gumamit ng baso. Dahil ito ay sure na makakadurog din talaga. Ayan, kung mapapansin nyo, unti-unti nang nababawasan yung mga namumuo. So kayo na ang bahala kung okay na sa inyo ang ganito. Ilipat sa tray na may parchment paper or dahon ng saging. Makakatulong kasi ito para hindi dumikit ang ating nilupak mixture. I-flatten lang natin ng mabuti. At ilalagay ko ito sa ref ng at least 1 hour. Ayan, at 1 hour later ay maaari na nating tanggalin sa tray. At tingnan nyo naman ang result mga preni. Talagang mabubuo siya pag masdan nyo. At madali lang din tanggalin yung parchment paper, hindi siya dumidikit. Lagyan natin ng linya gamit ang tinidor para magandang tingnan. Then slice natin as desired shape and size. Ayan, finish na. At may kinayod na niyog din. Lagyan sa ibabaw. At meron ding grated cheese. Optional lang ang mga ito dahil pwede namang kainin na ng walang toppings. Napakaganda 'di ba? Talaga nga namang magki-crave ka dito. Try na nga natin ito. Ang sarap ng combination ng lasa at kakaiba talaga ang malalasahan natin. At ang bango pa ha. I-try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!